Okay, good day sa inyong lahat. So magsisimula tayo sa ating unang paksa para sa ating final sa COMFIL. Okay, so yung unang paksa natin ngayon ay ang forum at ang symposium. Okay, medyo hinaan natin yung music, no? Okay. Okay, itong unang paksa natin, no, ay ito patungkol sa bahagi na tinatawag nating pangkomunikasyon sa Filipino, no? O yung mga kaparaanan o mga estratehiya na dapat nating gamitin o mga tiyak at na sitwasyong pangkomunikasyon, no? Diyan nababahagi yung ating mga paksa, no, sa buong final term na topics. Okay, so forum. Ano nga ba ang forum at ano nga ba ang symposium? So aalamin natin to, guys, no? Okay. So ang forum ay isang masusing pag-uusap tungkol sa isang paksa na humihingi ng opinyon sa mga miyembro o kasapi ng kapulungan. Ang ganitong pag-uusap ay naglilinaw sa paksa, sa suliranin o iba pang mga bagay na inilatag ng kapulungan o tagapagsalita na sa mga kasapi o tagapakinig. Ang paksa, usapin o bagay na pinag-uusapan ay naghihimay at matalinong na pag-uusapan sa pamamagitan ng kuro-kuro. Madalas, sa isang formal na pagpupulong ay nagaganap ang open forum o malayang talakayan ayon kay Story et al. Noong 2002. Ang forum ay talakayan ng mga grupo tungkol sa isang paksa. Madalas itong nahahawig sa debate sapagkat ang paksang tinatalakay ay maaaring pagtatalunan. Okay, kumbaga pag sinabi nating forum, no, madalas naririnig natin meron tayong tinatawag na open forum batay dyan sa nabanggit, no, ni Astero. Pag sinabi nating open forum, ito yung pinag-uusapan kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat ugaliin, ano yung mga mali, ano yung dapat itama, no? O minsan nagkakaroon ng kasunduan, merong pinagtatalunan din minsan, no? May mga paksang pinagtatalunan sa forum. Kumbaga meron diyang halimbawa kung sa forum talaga na formal, maliban sa open forum, sa formal na forum, meron mga isa o dalawang tagapagsalita. Magkakaroon ng tinatawag na question and answer, no? Magtatanong yung mga tagapakinig doon sa tagapagsalita at magbibigay rin ng kanyang sagot o konklusyon batay sa mga suliranin o mga sitwasyong pinag-uusapan dyan sa forum. Okay, so paano makilahok sa ganitong pag-uusap? Una, maghanda sa talakayan, no? Kalawa, magbigay ng opinyon para sa paraang may pagsaalang-alang. Tatlo, may positibong kontribusyon. Kaapat, may maging magalang. Ikalima, magbigay ng mahalaga at sapat na impormasyon. At ikaanim ay magtala. So, ang anim na ito ay napakahalaga bilang tagapakinig at gayon din sa mga tagapagsalita, no? Maging handa para sa talakayan. Alam mo kung ano yung magiging paksa, kung ano yung pag-uusapan. Kasi kung hindi mo alam kung ano yung pinag-uusapan, para ka lang na dumalo sa isang forum na nakikinig sa hangin, no? So wala kang ideya. So mas maganda meron kang ideya. Okay, so kinakailangan din magbigay ka ng makatotohanang impormasyon, ng mga mahalagang impormasyon, yung mga opinion na makakatulong sa pag-uusapan. Okay, ikatlo, magkaroon ng positibong contribution. So gaya ng sabi natin, at magtala. Ito isa sa pinakamahalagang paraan, no, ng pagkalap o pagkuha ng tamang impormasyon o yung pagtatala natin ng mga napapakinggan natin o naririnig natin ay isang mahalagang bagay, no, na makadagdag sa ating kaalaman o stock knowledge natin upang magamit rin nito sa panginaharap na pangangailangan, no? So bilang leader ng ganitong pag-uusap, anong kailangang gawin? So una, maghandang mabuti. So napakalaga rin na maghanda ka. Kasi pag nagsasalita ka o magiging leader ka na hindi ka naman handa, paano mo mailalahad ng maayos o paano mo maihatid kung hindi mo maintindihan kung anong sinasabi mo o hindi ka ready na sabihin sa kanila kung kung ano yung layon ng pag-uusapan. Ikalawa, ihanda ang pasilidad. So mahalaga rin na ihanda natin na maayos yung lugar na pagdadausan ng forum, no?
yung mga seating arrangement na dapat nakatuon mismo sa nagsasalita, no? Yung temperature, yung mainit, malamig ba, no? So, ano pa, maingay ba? Dapat ilipat sa ibang lugar na hindi masyadong maingay para hindi magkaroon ng distraction, no? So, ikatlo, dumating ng maaga. Mahalagang dumating ng maaga kaysa sa late ka. Kasi pag late ka, pag chichismisan ka ng mga kasapi o ng mga miyembro sa loob, no? Sasabihin nila, uy, ang late naman yung ating tagapagsalita o yung ating leader, late na naman. Ano ba yan? O parang gano'n, nawawala na sila ng ganang makinig sa yan. Tingnan nyo. Okay, ikaapat, kailangang ma-establish ang isang atmosferang business-like. Parang ano lang, parang facilities lang, yung sa loob mismo. Pero yung bibig sabihin nito, yung parang yung paraan ng paghahatid ng tawag nito ng paksa o yung dapat pag-usapan ay parang bagang hindi siya parang biro-biro lang o parang laro na yung pakikinig, yung pagsasalita. Parang may formalidad na parang nasa business na pinag-uusapan kung paano umunlad ang isang produkto, parang ganon, no? Gabayan ang diskusyon, no? Ika-6, hikayatin ang partisipasyon ng mga dumalo. Ika-7, kailangang nakapokus sa agenda o usapin. Siyempre, kinakailangan nakapokus, huwag ka na magdagdag ng iba pang mga paksa na hindi naman sakop ng iyong agenda, no? Okay. So, kailangan matutong magbigay ng konklusyon, no? At kasyam, batiin ang nagsipagdalo, so mahalaga yan, no? At 10, humingi ng paumanhin sa mga bagay o insidenteng hindi inaasahan. So, yung pagbati, no guys, no, mahalaga yan sa tagapagsalita mismo, no? So, kaya ba sabihin mo, good morning guys, good morning everyone, no? Thank you for, parang gano'n, di ba? Parang may mga welcoming, yon, pagbati yon. Okay, so, ika-10, yun yung pagbigay na humingi ng paumanhin. Halimbawa, pag umubo ka, no, sasabihin mo, excuse me, o halimbawa, merong tumawag, pasensya na guys, no? Parang, mga aksidenteng bagay na hindi natin inasan, kaya kailangan nating humingi ng paumanhin o excuse, no? Okay, sunod ang symposium. Ano naman itong symposium? Madalas natin itong nasasaksihan, no, sa school, no, yung mga symposium na yan. So, alamin muna natin yung kahulugan. Ang symposium ay pangkatang talakayan tungkol sa isang tiyak at napapanahong issue. Kadalasan, formal ang anyo nito lalo na sa paaralan o universidad. Sa symposium, maraming inaasang tagapagsalita ang magbahagi ng impormasyon tungkol sa isang paksa o napapanahong usapin sa mga inimbitahang tagapakinig o kalahok. Ito rin ay tinatawag na komperensya. Okay. So, symposium. Ito yung madalas na ginaganap mismo sa paaralan, no? Yung symposium na, di ba, yung mga pag-iwas sa sunog, yung mga dapat gawin, yung may lindol o bagyo o kalamidad, yon ay isinasagawa yan sa paraang symposium. Ano pa? Yung mga droga, no? Yung pagkaroon ng kaalaman tungkol sa drugs, no? Sa mga pinagbabawal na gamot, sa mga kalusugan, no? Yan ay ginaganap sa paraang symposium. Ayon sa presentasyon ni Corpus noong 2016, may mga ilang dapat tandaan sa pagsasagawa ng symposium, no? Una, paghahanda sa bulwagan. Ang lugar ay isa sa dapat na isalang-alang ng mga magsasagawa ng symposium dahil formal ang talakayan, komportable, dapat sa nakikinig ang pagdadausan ng bulwagan. So, pwedeng yung space, no, yung espasyo hindi siya masyadong dapat yung mismong lugar mismo malawak yung space. Pag malawak, marami yung dadalo, kasi pag hindi sapat yung space sa dami ng dadalo, magsisikip yan sa loob, no, hindi masyadong makapag-focus. So mas maganda nakadepende yung espasyo ng lugar sa dami ng dadalo sa symposium. Lalo na pag sa school, no? Minsan dati sa school, hindi kami kasya kahit sa bench o sa
sa tawag niyan, yung parang studio, yung parang may mga yung upuang pataas. No, so yung iba pumupunta na lang sa kantin, yung iba sa classroom lang, doon na sila nagsistay. No, hindi na sila nakakapakinig ng maayos sa symposium. So yun ay pinaka mahalagang gawin sa pagsasagawa ng tinatawag na symposium. So, ano pa? Yung temperature. So, tingnan natin kung mainit ba sa mga tagapakinig o medyo malamig ba, medyo maingay ba sa paligid. So, kinakailangan maiwasan natin ang mga ganoong bagay. No? Okay, so ikalawa, pagpapaalam sa madla ng mga detalye. Pagpapaalam, hindi pagpapaalam Pagpapaalam sa madla ng mga detalye ng symposium. Maaaring magpadala ng liham sa mga nais na dumalo o mga kabilang sa symposium. Isa pang paraan sa pagpapaalam sa madla ay ang pagkabit ng poster o pagkakaroon ng patalastas. Mainam na medium ang social media sa pagpapakalat sa madla ng detalye ng symposium. So, mahalaga na maipaalam natin sa mga tagapakinig natin o mga dadalo sa ating symposium na kung ano yung paksang pag-aaralan. Kung ito ay patungkol sa droga, so dapat alam nila, ang topic ay patungkol sa ganito ganyan. No? Yung paksa ay patungkol sa pangkalusugan, ang paksa ay patungkol sa pag-iwas sa sunog, mga dapat gawin kung mayroong mga kalamidad. So yan ay kinakailangang maipaalam sa mga tagapakinig o sa mga dadalo ng symposium. No? So, sabi dyan, pwedeng mag-poster, pwedeng magliham, pero mas maganda poster, magkabit sa mga bulletin board, no? Sa magkaroon ng announcement sa Facebook, no? So, maraming paraan para maipaalam natin o mailahad natin sa mga tagapakinig o sa madla yung paksang pag-uusapan o detalyeng pag-uusapan sa symposium. Ikatlo, pagbuo ng programa para sa symposium. Nakalahad sa programa ng symposium ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari o magaganap na gawain. Marapat din na may pabatid sa mga taong magsasalita o magpapakilala sa tagapagsalita sa symposium. No? Okay, so napakahalaga rin nung meron tayong program o sequence ng ating pagsasagawa ng symposium. So, halimbawa yan. Una, merong panalangin. Ikalawa, merong pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Katlo, pagkakaroon ng welcome remarks. Kaapat, yun, parang merong presentation kahit papaano may mga entertainment na magaganap, no? So, sunod ay pagsasalita ng mga speaker, kung ilang speaker man yan yung inimbitahan natin para magsalita, no? Dapat merong sequence kasi pag walang sequence yung program, no, parang hindi nakaayos. So, halimbawa, nauna pa yung pag-awit ng pambansang awit kaysa sa panalangin. Tapos maaring nagkaroon pa ng presentation bago umawit ng pambansang awit ng Pilipinas. So parang nagkakagulo. So kinakailangan meron tayong sinusunod na sequence sa pagsasagawa ng symposium. Okay, susunod, ikaapat ay pakikipag-usap sa caterer. Mainam na maayos ang pakikipag-usap sa mga tagapangasiwa ng pagkain sa symposium upang maiwasan ang pagkahuli o pagkasira ng pagkain. Kinakailangan ding matukoy ang mga pagkain ihahanda ng caterer. Okay, so mahalaga rin to guys, no, yung sa pagsasagawa ng symposium, meron tayong food, no, na kakainin, no, or tawag dito yung parang hindi maiwasan natin yung pagkagutom o pagka-boring, no? Kasi nakakagutom rin minsan yung palagi kang nakaupo at nakikinig ng mahabang mensahe. So mahalagang merong laman yung ating tiyan, at nakakatulong rin yan para gisingin yung ating mga cells dyan sa katawan, yung ating sarili, no, na hindi tayo mapagod, hindi tayo mantok, no, lalo na sa mga drinks, no, mahalaga yan. Okay, so sunod, ikalima, kagamitan. Hihanda sa symposium ang kakailanganing mga mesa, silya,
rehistrasyon at dokumentasyon. Kasama na rin ang LCD projector at sound system. So mahalagang mahanda natin ang mga ganitong kagamitan sa pagsasagawa ng symposium. So sa pangkahalahatan, bago magsagawa ng symposium, nangangailangan ito ng mainam na pagpaplano sa mga gawain. Kasama ng pagpaplano ang mga dapat talakayin gaya ng petsa at oras ng symposium, lugar, mga komite. So meron tayong mga committee na halimbawa pag isa kayong club at magsasagawa kayo ng symposium, no? So kinakailangan yung mga officer may kanya-kanya silang obligasyon, no, na dapat gawin o dapat nilang obligahin sa oras ng symposium. So halimbawa, yung president sila yung magiging manager ng pangkalahatan. Sunod yung ibang mga officer, merong committee sa food, sa mga caterer, merong mga committee sa pag-usher ng mga tagapakinig, no? Sila yung magsasao, dito kayo sir sa blankong upuan, umupo po kayo dito. Ina-usher nila, ina-assist nila yung tagapakinig. Tapos meron ding mga committee sa mga sa registration area, no? Na mag-list ng names, ano? Pwede rin diyan. Pwede rin na merong committee para sa stage, no? Para mag-assist sa mga presenter sa gitna, sa mga tagapagsalita. Meron ding mag-assist sa mga decoration, no, sa design, sa structure ng mga upuan, no, sa pagkakaayos ng mga upuan ng mesa. So mahalaga rin 'yan, no. Meron din tayong committee para sa sound system. So lahat meron kanya-kanyang obligation sa pagsasagawa ng sound system. I mean sa symposium sound system yung nasabi. So sa symposium. Okay, so sunod, ano naman yung sunod na magiging paksa natin? Ituloy-tuloy na lang natin, no? Kasi wala namang masama pag mahaba yung mga pakikinggan natin sa record na ito. Okay, sunod ay meron tayong panayam. So tapos na tayo sa forum at symposium, dito tayo sa panayam o tinatawag nating interview. Okay. Ang panayam o interview ay mabisang pagkuha ng impormasyon sa mga taong kausap. Sa pamamagitan ng pagtatanong-tanong, layunin nito na makakuha ng makabuluhang impormasyon sa kinapanayaman. Ayon kay Simbulan 2008, ang panayam o interview ay isang paraan ng pagkuha ng impormasyon sa lipunang ginagalawan natin sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga tao tungkol sa kanilang buhay. Ang mga gabay sa pakikipanayam ay nakabatay sa pagbibigay diin sa daloy ng tema at sa mapagkakatiwalaang impormasyon habang binabawasan ng mga pinipilipit o binabaluktot na katotohanan mula sa mga kalahok. Nangangahulugan ang pakikipanayam ay instrumento sa mabisang pangangalap ng datos higit sa lahat sa mga mananaliksik. Sa libro nila Alcantara Malabuyok et al. Noong 2013 na makabuluhang Filipino sa iba't ibang pagkakataon ay may iba't ibang uri ng panayam. Ang uri ng panayam ay nakabatay sa anyo at batay sa layunin, no? So lahat ng maraming mga iba't ibang paraan ng pakikipanayam o interview. No, so pag sinabi nating interview, 'yun yung parang pagkuha natin ng impormasyon doon sa taong i-interviewin natin, yung taong kakausapin natin. Magbibigay tayo ng mga ilang katanungan na kinakailangan ng sagot para para magkaroon ng angkop o balidong datos para sa ating isinasagawang pananaliksik. O minsan, pag nakikipag-usap tayo sa ating kaibigan, nagtatanong tayo, pre, kamusta ka pre? At yung ganyan, o kamusta kayo ni ganito ganyan, ni kumare mo, ni kumare, kamusta kayo? Kamusta kayo ni misis mo? Kamusta kayo ng mga anak mo? So, parang nag-i-interview ka rin yan, no? Inaalam mo kung ano yung mga pangyayari, ano yung nangyari, ano yung dinarama ng isang tao. Pre, kamusta yung pakiramdam mo, pre? Ano bang pakiramdam na heartbroken, no? Parang gano'n, no? Ini-interview mo ang isang tao kahit sa simpleng pagtatanong lang, no?
Excuse me. Okay, so meron tayong uri ng panayam batay sa anyo. Batay sa anyo, no? Una, formal. Ang pinakalayunin ng tagapanayam ay makakalap ng impormasyon mula sa kapanayamin para sa paksang sasaliksikin. Kalimitang kapanayam ng ang mga professional, nagkamit ng karangalan, leader ng grupo, at mga taong may kaukulang karanasan sa napiling disiplina. Okay, so yan yung formal. Yung di formal naman, so yung ikalawang uri, no? Batay sa anyo. Ang di formal ay tagapanayam lamang na ang tanging may alam sa layuning makakuha ng impormasyon para sa paksang sinasaliksik. Ang tagapanayam ay ang kinakapanayaman ay tila nagkikwentuhan o nagtatalakayan. Itinatala ng tagapanayam ang pangapahayag at karanasan ng kinakapanayam. Maaaring ordinaryong tao lamang ang kinakapanayaman. So maaaring yung mga census, no? Yan ay di formal, no, na pakikipagpanayam natin. Hindi nila alam kung ano yung paksang pinag-uusapan, para saan ba yung yung pagtatanong niya, no? Gaya na sabi ko kanina, pwedeng maging halimbawa yung pakikipag-usap natin sa ating mga kaibigan. So sa formal naman, ito yung pinapaalam muna natin doon sa ating kinakapanayam kung ano yung paksa na o yung ano yung tema na dapat nilang pag-uusapan o maging bahagi ng tinatawag na interview. Yung ano ba, yung interview ba para sa paghahanap ng trabaho, no? Saan ba dyan nabibilang? Di formal o formal? So comment below, no, para mas malaman natin kung ano yung magiging sagot ninyo. At ilalahad ko yung sagot sa next nating video, no, para sa Comfil. So yung ulitin kong yung tanong ko, no, pwede nyong i-comment below, no, i-recognize ko yan. Yung interview ba sa paghahanap ng trabaho, yung halimbawa natawagan ka ng isang company para sa interview, no, yan ba ay di formal o formal na interview batay sa inyo? Okay, so alamin natin kung ano yung magiging sagot ninyo at ilalahad ko kung saan yan nabibilang. Okay, so uri ng panayam batay sa layunin. Interview na nagbibigay ng impormasyon o informative interview. Ito ay ang pagkuha ng datos mula sa isang taong may kinalaman sa mga pangyayari, bagong konsepto at mga bagay na lubos na magbibigay ng tiyak na impormasyon. So yan yung informative, nagbibigay ka ng impormasyon ng mga datos ng mga mahalagang bagay, no? Okay. Pwedeng gamitin, pwedeng ihalimbawa natin yung pagbabalita, no? Halimbawa bilang isang tawag nito, news reporter, no? Magtatanong ka muna doon sa tao kung ano ba yung nangyari, bakit nabangga ito, no? Nabangga ng truck yung motor, o pwedeng ganun, no? So magtatanong ka doon sa mga naka-witness ng pangyayari, o bakit nabaril itong aso, no? So ano bang nangyari, no? I-interviewin mo yung para makakuha ka ng sapat na impormasyon. So yan yung informative interview. So ikalawa, opinion interview. Ito ay ang pagkuha ng komentaryo mula sa mga sikat at kilalang otoridad. So pwede mga attorney. So attorney, ano ba ang masasabi ninyo dito sa panukala ng ating presidente patungkol sa COVID-19, no? Ano ba yung masasabi natin? Ito ba nararapat? Ito ba hindi makakaapekto sa ekonomiya, sa pang-araw-araw na gawain ng tao? So diyan inaalam natin o kinukuha natin yung opinion lang ng isang tao. Maaaring hindi sasang-ayunan ng ibang tao o maaaring sasang-ayunan din ng ibang tao. So opinion yan.
no? So kinakailangan pag opinion ng isang tao, kinakailangan irespeto natin 'yan kasi paniniwala niya 'yan. Kung salungat ka sa kanyang opinion, wala kang magagawa, no? Kung meron kang paraan para mas mabuti, gawin mo. Kung ito ay nakakabuti rin para sa lahat. So, diyan nagsisimula rin minsan yung mga alitan, yung mga away, no? Pag magbibigay ka ng opinion mo, kukontrahin ka ng ibang tao. Opinion niya yan, irespeto natin. Okay, ikatlo, lathalain o feature interview. Pakikipanayam sa mga bantog ng mga tao sa isang taong may makulay na buhay upang makakuha ng kaalaman mula sa kanyang karanasan na maging kawili-wili sa mga kapwa. So yan yung mga sa KNCHS, sa Korea, sa Rated K, no? Yan ay maaring mga feature na kakausapin yung mga kasintahan na naghiwalay ng ilang taon tapos nagbalikan, no? Nagpakasal, ginawa mong feature yung mga katutubo sa Pilipinas, no? Yung mga nag-graduate ng UP, no? Ini-interview mo, pwede ring mag-interview ka ng isang football player, no? Yan ay bahagi ng tinatawag na lathalain o feature interview. Mga sikat na tao na nagkamit ng tagumpay, yan ay feature interview. Yung mga taong nakakaantig yung kanilang kwento, no, sa kanilang buhay, pagkamit ng kanilang tagumpay, no, yan ay feature interview. So, ikaapat, pangkat o group interview. Pakikipanayam ng mga reporter kabilang ng personalidad ng bansa tulad ng Pangulo at mga senador at kabilang pang mga politiko maaari ring magkakaugnay na nagtatanong sa bawat kapanayam na dalubhasa sa napiling propesyon ang mga reporter. So yan yung group interview. So maaring isang grupo na ini-interview natin, no? So okay, so pwedeng yung mga reporter, no, yung isang grupo sila na mag-interview o pwedeng isang grupo yung ini-interview. So yun ay parang isang crowd na nagsalitan kayo ng tanong at sagot. So pwede rin yan, yung pangkatang interview. So ayon kina Alcantara Malabuyok et al. Noong 2013 ay may mga dapat isa ng alang sa panayam. Una, yung paghahanda para sa panayam. So, ano yung mga dapat gawin sa paghahanda para sa panayam? So, first, pumili ng kapanayamin. So, pipili ka ng kung sino yung kakapanayamin mo at naaayon ito sa paksa o tinatawag nating tema ng iyong pag-aaral, no? So, halimbawa, yung paksa mo ay tungkol sa mga batang nagtitinda sa Kabangkalan National High School. So, i-interviewin mo lang yung mga mag-aaral ng KNHS na nagtitinda. Alang-alang naman na i-interviewin mo yung estudyante na hindi naman nakaranas ng pagtitinda, tambay lang sa bahay, 'di ba? So, naaangkop rin mismo doon sa paksa mo, no? Ikalawa, makipagsundo sa oras. So, kinakailangan may time na sasabihin mo, okay, mag-meet tayo sa ganitong oras para sa ating interview. No, hindi para sa date, no, kundi para lang sa interview. Maaaring tawagin nating isang date. Kasi pag sinabi nating date, hindi lang para yan sa mga magkasintahan. Parang part rin yan ng tinatawag na business, no? Okay. Pag-isipang mabuti ang mga katanungan na nanaayon sa paksa. Yes, itala ito ayon sa pagkakasunod-sunod. So mahalaga rin yung mga question natin, no? Kasi alang-alang naman na pupunta ka sa interview, mag-interview ka ng isang tao tapos hindi mo alam kung ano yung itatanong mo sa kanya, hindi maayos yung mga tanong, minsan nalilihis na yung mga tanong mo na hindi na ayon sa paksa. So kinakailangan huwag kayong maglagay kayo o magsulat kayo ng mga list of questions diyan sa papel para hindi kayo malihis sa paksa. Okay, ikaapat, ihanda ang kagamitan tulad ng panulat, papel, tape,
recorder, camera, at video. So mahalaga rin 'yan. Yung mga yung mga kagamitang 'yan, yung mga pagsulat, no? Mas maganda rin yung recorder o camera o video, pero pag ayaw ng kakapanayamin mo ng camera o video, so recorder na lang, no? O kung ayaw pa rin niya na marinig yung kanyang boses, mas maganda isulat mo na lang. So medyo mahirap lang nga lang yung proseso, pero mas effective rin pag nagsusulat tayo, no? Okay, so kinakailangan din natin yung fast na yung pag-copy o yung skills natin sa pakikinig mismo na madali nating natatandaan kung ano yung sinasabi. Okay, ikalima, ihanda ang kasuotan na bagay sa sitwasyon. Alang-alamang nagsando ka, tapos nag-short ka, tapos mag-interview ka, tapos ang iyong i-interviewin mo, isang attorney, isang businessman, no, nakasando ka lang, parang wala naman yatang kaayusan yung interview ninyo. No, okay lang pag na ganito, naka-follow, at saka naka-pants, no, o pwedeng mag-formal, no, yung maayos na dress. Sa babae naman, wag kayong mag-short, no? Pag mag-interview kayo, formal din kayo, no? Magsuot kayo ng formal na kasuotan. Hindi naman ibig sabihin na mag-gown kayo, pag Amerikana kayo, okay na rin yung parang ano lang siya, parang casual lang sana. Casual yung dating, pero hindi yung parang masyado na talagang bongacious yung mukha mo, yung itsura mo, no? Okay lang pag nakaganito, nakamaong. Yan, formal na rin yan na makikipagpanayam tayo. Pero pag malalaking tao, halimbawa, pag pangulo, no, pag mayor, so syempre kinakailangan nating nakatawag niyan. Pwedeng mag-necktie, no? Wag naman masyadong nalalamangan mo yung interviewin mo. Parang lang, naka-polo, no? Tapos naka-slacks, naka-school shoes, no? Hindi naman naka-tennis, no? Pag nag-long sleeve ka at nag-tennis, para kang tawag niyan. Parang galing ka sa ibang planeta. Okay. So, sunod ay pagpili ng kakapanayamin. So, malawak ang kalaman at karanasan sa paksa. So, gaya ng nasabi natin dun sa una, no? Sa kinakailangan, alam natin at naaangkop din mismo yung kanyang karanasan, yung kanyang sarili sa paksang iyong pinag-aaralan. Ikalawa, mapagkakatiwalaan. So siguraduhin natin na tama at balido yung kanyang maibibigay na impormasyon o datos. Ikatlo, may oras para makipagpanayam. So meron siyang time. Sana all my time, no? O mabuti pa yung kinakapanayaman natin, merong time para sa interview. So joke lang. So kinakailangan meron siyang oras para sa atin, no? So sunod, mga dapat gawin sa mismong panayam. So while na to, yung parang sa oras na mismo ng pagkikipagpanayam o interview. Una, dumating ng maaga sa lugar na pagdadarausan. Alang-alaman paghihintayin mo yung i-interviewin mo ng ilang oras, ng ilang minsan baka araw pa yan, no? So masyadong malala na yan, no? So wag nating pag-antayin yung mas mabuting ikaw yung nauna kaysa sa i-interviewin mo. Ikalawa, maging magalang at sensitibo sa kinakapanayam. Kahit mababang uri lang yan ng tao, no, sa lipunan, kinakailangan pa rin nating igalang yung kanyang sarili, yung kanyang kultura, yung kanyang irespeto natin siya, no? Kahit katutubo lang yan, kinakailangan irespeto natin yan, igalangin natin yan, yung kanilang kultura, no? Pag nasa restaurant kayo at hindi niya alam kung ano yung gagawin sa paano makain yung mga pagkain ganon. So mag-share ka ng yung thoughts, ng yung knowledge, para hindi naman siya mahiya, no, sa sarili niya pag nag-interview kayo. Okay, so ikatlo, gawing kasisiya at kapanapanabik yung usapan. Parang nagde-date lang talaga kayo ng kakapanayamin mo. Parang enjoy kayo na nagkikwentuhan, nagsasalita ng mga impormasyon, no? Mas maganda talaga pag enjoy ninyo yung interview. Hindi yung parang formal kayo nakipag-usap, parang seryoso, parang ganun. Okay, so wag magpaligoy-ligoy sa katanungan. Tumbukin agad ang nais na
malaman. So wag mong paikot-ikutin yung interviewee, no? So mas maganda na doon kayo mismo sa paksa at alamin talaga. Alam ba, pwedeng mag-question ka yes or no. So mas madali yan. Pero pag may yes or no at yes or no at saka meron ding why, pwedeng wag mo nang pwede ka mag-follow up pero wag na siya masyadong paikot-ikutin yung tanong. So mahalaga 'yon. Ikalima, ipakita ang kawilihan sa pakikinig. So mas maganda yung nakikinig ka, hindi yung parang nakikinig ka tapos ganito. No? Pikit-pikit yung mata mo. Huwag pigilan ang pagsasalita ng kausap. Yes, isa rin yan, no? Abang nagsasalita yung kausap, huwag mong istorbohin. Hayaan mo siyang magsalita. Makinig ka lang ng maayos. No? Kasi pag sinira mo yung aura niya, yung mode niya sa pagsasalita, sa susunod niyan, hindi na yan makapagbibigay ng magandang impormasyon kasi nga pinuputol mo. No? So, ika-6, itala ang mga napag-uusapan at i-video o kuhanan ng ang pag-uusap. So pwede na pag ayaw naman ng interview o yung kakapanayamin mo, wag na lang. No, irespeto natin yung kanyang kagustuhan, yung kanyang gustong mangyari. Okay, 7, magpasalamat sa kinakapanayaman. So mahalagang magpasalamat ka pagkatapos ng interview. Magsabi ka, thank you po sa informasyon na ibinigay mo sa amin. So, ang panghuli naman mga dapat gawin pagkatapos ng panayam. So, ito yung mga dapat gawin after ng interview. So, una, kung naka-video o recorder, i-transcribe o itala ang mga ideya ng napag-uusapan, i-transfer ito into written, no? Isulat mo, i-transcribe mo. Okay, ikalawa, ipaliwanag at suriin ang mga resulta, yung mga result. At ikatlo, bigyan ng kopya o output ang kinakapanayaman. So, bigyan mo rin siya ng kanyang output kasi right rin niya na alam niya kung ano yung mga nakuha o nakalap mong impormasyon mula sa kanya. Kasi baka may nasabi siyang mali at pwede niyang itama ito, no? So, pwede rin yun, no? Okay, so sa susunod nating paksa, no, ay pag-uusapan natin yung pulong o meeting. So, medyo mahaba-haba to guys, no? Pero atin itong pag-uusapan na kung ano nga ba yung pulong o meeting. Kasi sa next topic natin, pag-uusapan natin doon yung kung ano yung yung pag-uulat, no? Pasalitang pag-uulat at saka yung mga panghuling paksa natin, yung focus group discussion, yung radyo, television, at yun na yung pinakahuling paksa natin. So, mabilis lang to guys, no? So, ang pulong o meeting ay isang pagtitipon na may layuning makapagpahayag ng isang anunsyo, panukala, o mga gawain. Maaring magsagawa ng pagpupulong kapag gustong hingin ang payo ng nakararami para sa isang desisyon. Sa mga pulong o meeting, kinakailangang organisado. Ito ay maihatid ng wasto ang mga nais na ipahayag ng tagapagsalita at makamit ang layunin. So meron tayong agenda yan na ilalagay. Halimbawa sa pisara, meron tayong ilagay dyan na agenda ng ating meeting. So una, yung halimbawa, yung pagsasagawa ng program, mga dapat gawin sa program, yung mga fee na babayarin, yung mga gagastusin, yung mga dapat bilhin, yung decoration, yung mga komite. Yan ay pag-uusapan sa meeting, pag-program. Pwede ring pag-uusapan din sa meeting yung mga, halimbawa sa mga business, no? Pagmimitingan nila kung ano yung mga dapat gawin para umunlad yung kanilang produkto o product. Pwede ring pag-uusapan nila kung paano aangat yung kanilang business, no? Paano mag-improve yung kanilang income, no? Yung net ng kanilang kumpanya. So pwede rin yang maging bahagi. So kinakailangan pag magkaroon ng meeting, doon lang mismo sa agenda. Wag nang magdagdag o pwedeng dagdagan, pero wag lang masyadong malihis doon mismo sa agenda, no? Para maging maayos yung daloy ng pag-uusapan.
Okay, so dito maaring hindi na kinakailangan ng tinatawag na sequence, so parang program talaga. Dito pwedeng panalangin lang at diretsahan na lang dahil sa pag-uusapan. No, pwedeng pag-uusapan din dito yung mga dapat gawin sa loob ng classroom, no? Pag sa classroom, may mga president, no? Pag-uusapan nila kung ano yung mga policy, sino yung magiging sergeant at arm, no? Parang ganun na yan, no? Na nangyayari. Ayon kay Anso noong 2011, ang pag-oorganisa ng mga pulong ay mahalaga upang ito ay maging epektibo at mabisa. Mayroong 4 na elemento na dapat isalang-alang sa isang organisadong pulong. So, una, pagpaplano o planning. Ang mga tanong na dapat masagot kapag nagpaplano ng isang pulong, ano ba ang dapat makuha o maabot ng grupo pagkatapos ng pulong. So parang meron dapat makuha o merong dapat na matandaan yung mga dadalo sa pagpupulong. Ano magiging epekto sa grupo kapag hindi nagpulong, no? Ano kayo magiging result kapag hindi nagkaroon ng meeting, no? Halimbawa, pag gagawa kayo ng program na kayo lang ng leader, no? ng secretary, hindi alam ng mga committee, ng mga officer kung ano yung dapat gawin. So kinakailangan meron tayong pagpupulong para magkaroon ng toka o magkaroon ng obligation yung bawat isa. Mapag-uusapan ng maayos kung ano yung mga dapat gawin. So kung kinakailangang magpulong, linawin ang layunin ng pulong. Ito ba ay nagpagbibigay lamang ng impormasyon? May mga kailangan bang pagpasyahan? Mahalaga ito upang malinaw kung sino ang dapat na anyayahan sa pulong. Okay. Magkaroon ng malinaw na layunin kung bakit dapat may pagpupulong. Una, magplano para sa organisasyon o planning, no? Kalawa, pagbibigay ng impormasyon, may mga dapat ipaalam sa kasapi. Sunod, konsultasyon, may mga dapat isangguni na hindi kayang sagutin ng ilang miyembro lamang. No, merong magkakaroon ng tinatawag na suggestion, opinion, no? Paglutas ng problema, may mga suliranin na dapat magkaisa ang lahat. So pag mayroong problema, halimbawa budget, ano yung gagawin natin, no? So pag-uusapan yan para malutas yung mga problema sa pagpupulong. Sunod, pagtatasa o evaluation sa mga nakaraang gawain o proyekto, no? So parang halimbawa yung last time natin, no, medyo may mga mali tayong nagawa, so kinakailangan sa susunod ganito yung ating gagawin, ito yung mga dapat nating sundin, ito yung dapat nating iwasan, no? So yan ay bahagi o pwedeng mangyari sa ating pagsasagawa ng forum, ng meeting. Okay, ikalawa, okay, di ba una pagpaplano o planning. Ikalawa, paghahanda o arranging. Sa imbitasyon, liham, text o verbal, kinakailangang sabihan excuse me, ang mga taong dapat dumalo sa pulong. Kabilang na ang petsa at oras, lugar ng pulong at agenda o mga bagay na pag-uusapan na tatalakayin. Ang paghahanda ay nakadepende rin sa mga partikular na tungkulin ng mga tao sa pulong. So, chairman o president o presiding officer, no? Kailangang alam niya agad ang agenda, kung paano patatakbuhin ang pulong at alam kung paano hahawakan ang mga mahihirap at controversial na mga issue. So nasa kanya yan, sa chairman o president. Alam niya kung ano yung mga dapat gawin, no, sa loob mismo ng pagpupulong o meeting. No, hindi yung parang lutang na lutang yung isip ng presidente kung ano yung pinag-uusapan, no? Na nakadepende na lang siya sa doon mismo sa ibang officers niya, no? Tapos ang kanyang ganun. Oh, yes. Sige. Parang ganun lang yun, no? Hindi tama yan. So, kinakailangan siya yung mismong pinakapuno o leader mismo ng pagpupulong. Okay, sunod, yung secretary o kalihim. Kailangan niyang ihanda ang katitikan ng pulong o minutes of the meeting o talaan noong nakaraang pulong at iba pang mga ulat at kasulatan ng
organisasyon. So siya yung maghahanda o pag sinabi nating katitikan ng pulong, siya yung magsusulat ng minutes o ng mga napag-uusapan sa meeting. Okay, sunod mga kasapi ng pulong o mga miyembro, maaring mga ibang officer, no? Yung mga taga-ingat yaman, yung mga business, yung sa business na mga officer, yung sa mga business manager, business manager, yung mga board of directors, no? So lahat yan, yung mga marshal, yung mga lakandiwa, lakambini, o muse or escort, yan ay mga kasapi napakalagang kasapi at saka yung mga miyembro mismo ng isang organisasyon. So mahalagang nandun rin sila sa pagpupulong. Okay, A, no, sa bahagi ng paghahanda, A, agenda of the meeting o yung agenda mismo. Okay, yung pagbubukas ng pulong petsa, araw, oras at lugar ng pagpupulong. Sunod, pagbasa at pagsang-ayon sa katitikan ng nakaraang pagpupulong o yung minutes. Sunod, pagtatalakay ng ibang paksa na may kinalaman sa nakaraang pulong. Sunod, pinakamahalagang pag-uusapan. Sunod, iba pang paksa at pagkatapos at ang pagtatapos ng pulong. Parang ito yung magiging sequence ng pagpupulong. Pwede mong ilakip yung nakaraang meeting. Kung ano ba yung nangyari, ano ba yung mali doon, o ano ba yung may tatama. Okay? Sunod, letter B, ang mga dapat ihanda sa pulong. Ihanda ang lugar. So, mahalaga yung facilities ng pagdadausan ng pulong. Yung mesa, upuan, pagkain, kung kinakailangan, meron ding pagkain o foods. Kung meron kayong fan. Okay, palikuran, sumalaga merong CR. Hindi pa yung pupunta ka pa doon sa ilang floor, no? Kung nasa taas yung meeting mo, bababa ka pa ng ilang floor para So mas maganda, meron kayong malapit kayo sa comfort room, no? Okay, so sunod, kaligtasan o security at iba pa. So mahalaga rin na makaiwas kayo pag halimbawa may construction. So ilipat kayo ng ibang room na malayo sa construction o pagsasayos ng kesame, no? May mga medyo magulo yung classroom, mainit, no? Malapit sa kalsada, no? So kinakailangan maiwasan natin ang mga ganoong bagay. Okay, sunod, ang mga gagamitin, no? Mga pisara, chalk o pentel pen at iba pa. Pag-aralan ng mga paksang tatalakayin kung kinakailangan magtala ng mga taong masigit na nakakaalam sa usapin. So, yun ang pinakamalaga sa tinatawag nating pulong. Okay, ikatlo, pagpoproseso o processing, no? Ano yung mga process sa pagsasagawa ng pulong? So, minsan meron tayong tinatawag na pagbobotohan, no? Ang pulong ay may dapat mga panuntunan o patakaran o Standard Operation Procedure o SOP. Kung paano ito patatakbuhin, kabilang dito ang ilang mahalagang panuntunan, patakaran, rules, at mga tungkol sa mga dumalo at pagsasagawa ng desisyon. So una, meron tayong tinatawag na quorum. Ito ang bilang ng mga kasapi na kasama sa pulong na dapat dumalo para maging opisyal ang pulong. Dapat ito ay may 50% plus 1 na bilang ang mga kasaping inaasang dumalo upang magkaroon ng quorum batay sa parliamentary rule. So, kinakailangan, halimbawa, pag sa higit kayo sa 50, so kinakailangan merong isa na maidadagdag, no? So, pwedeng 51, 53, 57, pwedeng ganyan. O pwedeng mga 59. So, kinakailangan hindi siya pwedeng ma-divide into 2. Kasi halimbawa, pag halagay natin 10, no? I-discuss natin yan sa kasunod, no? I-continue natin. So, consensus, letter B, consensus,
isa itong proseso ng pagdidesisyon na kinukuha ang nagkakaisang desisyon ng lahat ng mga kasapi sa pulong. No, sunod, letter C, simpleng mayorya, isang proseso ng pagdidesisyon na kinakailangan ng 50% plus 1 o simple majority ng pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon ng mga dumalo sa isang opisyal na pulong. Ang two-third majority, isang proseso ng pagdidesisyon na kinakailangan ng two-third o 66% ng pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon ng mga dumalo sa isang opisyal na pulong. So, dito yon, no? Halimbawa, meron tayong 10 o meron kang miyembro na higit sa 10. So, hindi pwedeng 10 lang, hindi pwedeng 8, hindi pwedeng 6, no? Kasi pwedeng mahati yan sa 3, yung bobotohan. So, magaring tayo. Hindi pwedeng 10 kasi mahahati sa 5. Hindi pwedeng 12 kasi mahati sa 6. So, kinakailangan 10 plus 1, 11 para merong isa na nagbe-break doon mismo sa tie. Sa tie mismo. So, kinakailangan merong isa na magbe-break doon mismo sa tie ng pagsang-ayon at di pagsang-ayon. No? So, kinakailangan niya merong sobra sa isa. Pag ma-divide ito sa into 2, no, sa division of 2, no, ganun ba yung tama ba yung pagkasabi ko, divisible by 2 o divisible of 2, parang ganun. So hindi pwedeng mag-pair yung numbers mismo, no? So kinakailangan merong isa na lalamang. Yung leader pwede rin siya, pero mas maganda na merong isang natitira kasi siya yung magbibilang. Kasi yung nangyayari ngayon, yung leader, tapos yung mga friends niya, no, ay sumang-ayon. So, doon siya sa mga friends niya. So, mas maganda na exempted siya, magbibilang lang siya. So, yun yung mas maganda. Okay, so, sunod. Okay, pagtatala, ika-4, no? So, pagpuproseso, pagtatala o recording. Ang tala ng pulong ay tinatawag na katitikan ng pulong o minutes of the meeting. Ito ay mahalaga dahil sa opisyal na tala ng mga desisyon at paksang pinag-uusapan o tinatalakay sa pulong. Maaari itong balikan ng organisasyon kung may mga kinakailangang linawin ng mga nakaraang pag-uusap. Dapat hindi lamang ang lihim na ang kalihim ang magtala. Ang mga kasapi dapat magtala rin ng hindi nila makakalimutan ang pinag-uusapan. So, mga dapat iwasan sa pulong, no? Tandaan natin. Okay, mga dapat iwasan, malabong layunin sa pulong. So, mga dapat malinaw ang layunin sa pulong, may mga iba't ibang paksa na pag-uusapan, walang direksyon, walang direksyon ay nakakawalang ganas sa mga kasapi. So, kung halimbawa, pag malabo yung objectives ng yung meeting, hindi magiging malinaw rin yan mismo sa mga kasapi ng pagpupulong. Hindi yan maiintindihan. Maboboring yan sila sa loob sa meeting mismo. Hindi yan nila mapapansin, hindi nila papapansinin, no? So, ikalawa, bara-bara na pulong. Walang sistema ang pulong kung ang lahat ay gustong magsalita ng sabay-sabay, kaya nagkakagulo. Isa-alang-alang ang house rule. So, kinakailangan, pag bago magsimula ang pulong, kinakailangan ilahad mo sa kanila kung ano yung rules na dapat sundin habang nagkakaroon ng meeting. So, ano ba? Huwag magsabay-sabay magsalita. Itaas yung kamay sa sinong gusto mag-suggestion. Huwag mag-iingay, huwag mag-usap habang nagsasalita sa gitna. No? So, yan. Dapat isalang-alang natin yan, yung mga rules na yan para sa pagpupulong. Okay, sunod ikatlo, pagtatalakay ng napakaraming bagay, no? Hindi na nagiging epektibo ang pulong dahil sa dami ng mga agenda at pinag-uusapan, pagod na ang isip ng mga nagpupulong. So wag masyadong damihan yung agenda. So ilaan na lang yan sa iba pang mga meeting, wag masyadong damihan, no? Sunod, pag-atake sa individual. May mga kasama sa pulong na mahilig umatake o pumuna sa pagkatao ng isang individual. Nagiging personal ang talakayan dahil dito nagkakasama ng loob ang mga tao sa pulong. So, halimbawa, sabihin natin, oy, wag mo gawing committee yan sa registration fee kasi baka yan makuna yan, no?
mabawasan yan o tawag nito tawag niyan yung parang kukunin yung kukupitan yan ng taong yan. So wag niyong ilagay diyan. Oy, wag mong ilagay yan sa catering, baka mauna pa yang kumain kaysa sa mga dumalo, no? So parang gano'n, no? Wag para maiwasan ng gano'n, no? So kinakailangan mag-set rin kayo. Ilagay niyo rin yan sa rules, no? Irespeto ang bawat isa. Wag mag-atake o wag mong atakihin o punaan yung pagkatao ng isang individual sa loob ng pulong. Okay, ikalima, pag-iwas sa problema. Posible sa isang pulong ay hindi ilabas ng mga kasama ang problema ng organisasyon. Sa halip, ang binabanggit nila ay iba't iba at walang kabuluhang bagay para maiwasan ang tunay na problema na dapat talakayin. So, hindi rin yan talaga maiiwasan pag mayroong problema. Halimbawa, pag binalikan pa yung problema nung nakaraan, no? O ano yung problema nung last time. So, ganito rin yung gagawin natin. So, mahalagang mayroon din tayong tinatawag na conclusion kapag ma-encounter natin yung mga ganoong problems. So, ika-6, kawalan ng pagtitiwala sa isa't isa. So, walang ibubunga ang pulong na walang pagtitiwala at pagbubukas sa isa't isa. So, pwedeng ilahad mo, magbigay ka ng inspirational words sa mga kasapi mo o kung magaling kang magsalita. Ako hindi ako magaling magsalita, no? Pero naranasan ko na rin maging leader. Napakahirap, guys. Pero kinaya ko rin, no? Kinakailangan na pagbubuklorin mo mismo yung mga miyembro mo para masagawa ng maayos yung pagpupulong. Okay, ikapito, masamang kapaligiran ng pulong, masyado maingay, magulo ang lugar at ang pagpupulungan kaya hindi makarinigan, minsan ay nagkapikit. Napakainit ng lugar o maraming istorbo gaya ng mga osyoso na nanonood, nakikinig o nakikisali, magkakalayo ang mga kinakalalagyan ng mga kasamahan. Dapat ang pinuno ay nakita at naririnig ang lahat. So, gaya ng nasabi natin kanina, kinakailangan maganda at maayos yung pasilidad, yung classroom, yung room, yung lugar na pagdadausan ng meeting. Ikawalo, yung panghuli, hindi tamang oras ng pagpupulong. So, pwedeng nag-set kayo ng date. Okay, 7 magsa-start yung meeting pero nag-start kayo 8 a.m. So, kinakailangan kung ano yung oras na pinag-usapan, dun rin mismo magsisimula. Kung merong late, bahala siya. Late siya So, magsimula na lang kayo. Pag importante ka naman sa isang pagpupulong, ikaw yung pinaka-importante na magsalita. So, kinakailangan mauna ka, hindi kayong magpapahuli ka. So, yun yung dapat tandaan natin dapat nating iwasan sa pagpupulong. So, dito muna mag-end yung ating paksa at sa susunod, no, dun sa tanong ko kanina, yung interview na yung interview sa trabaho, no, yun ba, pag meron kang job interview, saan yan nabibilang? Sa di formal o formal na interview? So, i-comment nyo dyan below at atin yang aalamin. Next meeting, ilalahad ko sa inyo kung ano yung tamang sagot. So, thank you guys and God bless.